Magandang araw, magandang gabi, mga kabarangay, mga kapunog, mga kababayan. Ayan, kumusta po ang lahat? Kumusta po? Ha? Napakaganda po ng kahit po pabugso-bugso yung ulan medyo maganda po ngayon, Maganda po ang ulan ngayon. Maganda po ang panahon ngayon, napakaaliwalas, kami po ay nasa kanina, nasa zona, pero ayan, kahit man pabugso-bugso po yung ulan pabugso-bugso yung ulan, pero nung bandang hapon na po ay gumanda na yung gumanda na yung panahon, gumanda na siya, umaraw na. Yan, so salamat dyan, salamat po dahil talagang pinagbigyan tayo, pinagbigyan tayo ng panahon. Yan, dali lang po yan, kahit po pabugso-bugso yung ulan kanina, medyo may lumakas, maya hinto na naman, pero ganun pa man okay naman po ang lahat. At nais ko pong magpasalamat sa ating mga kasama, lalong-lalo na po yung galing sa ibang malalayong lugar, kagaya ng Batangas, Cavite, Pampanga. Yan, lumuwas po talaga sila para makiisa sa zona ng ating Pangulong Marcos, ito po, ano po ba sa palagay nyo, mga kabarangay, mga kabunyog, ano ba yung inyong pananaw doon sa zona ng ating Pangulo? Nagkaroon ba ito ng pagbabago? May mga lalong-lalo na sa kabuhayan, sa agrikultura, sa usaping kabuhayan natin. Masasabi ba natin na tagumpay ang zona ngayon ni PBBM? Ang isang umano po sa aking isip dito ay yung sinasabi po ng ating senador, Senador Kiko Pangilinan, na ang sabi niya po, makakamtan na po natin yung 20 pesos na bigas. Ang sa akin lang po, paano natin maano yung 20 pesos na bigas? Samantalang ngayon po ang taas na po ng presyo ng palay. Yun. Ngayon, talagang kung para po yung ating agrikultura umunlad, lalong-lalo na po yung ating mga magsasaka, yung mga nagtatanim ng palay, sana bigyan sila ng mga modernong kagamitan sa pagsasaka, di ba? Mga modernong traktura, di ba? Kagaya sa ibang bansa, di ba, yung nagdidilig, parang na siya, yung nagdidilig, tawag dito, parang may nasa nasa ere na yung nagdidilig, hindi na yung mano-mano, hindi na mano-mano. Basta gayon, kung talagang gusto natin mapababa ang presyo ng bigas, sana, talagang suportahan natin yung ating mga agriculture. Wag na po natin di ba, nagkaroon ng yung mga pataba, mga ano ba yun, yung pataba sa palay, ano ba ginawa? Nakurap lang, sana this time wag na sanang kurapin yung budget ng DA.
Kasi kailangan natin, kung talagang gusto po talaga natin mapababa yung presyo ng bigas, yung mga modernong kagamitan sa pagsasaka, ang dapat na ilaan natin sa ating mga magsasaka. Suportahan po talaga natin yung ating mga magsasaka. At wag na pong yung lupa ng ating magsasaka ay wag na pong i-convert para maging isang subdivision siya. Ay ang nangyayari po kasi doon na sa bandang probinsya na, kahit saan, may mga subdivision na, may mga Camilla homes, may mga di ba? Wala na. Yung pong mga bakanting lote na dapat pagsakahan, wala na. Diyan sa Bulacan, yung malaking palayan diyan, ginawang paliparan ng ginawang airport, di ba? So sayang. Imbis na yung ating mga magsasaka matulungan pang magsakan diyan, kinonvert nila sa mga ganun. Ginawang airport, ginagawang mga subdivision. So this time sana yung sinasabi po nating Pangulo at ng ating senador na pagyamanin yung ating agriculture, di ba? Yung mga mangingisda, yung mga ating mga magsasaka dyan sa kanayunan, yung lupain, yung mga lupa, dahil siyempre yung iba maliliit lang yung mga lupang sinasaka, yun ang tulungan natin yung mga maliliit para mapababa yung mapababa talaga yung sinasabi nating presyo ng bigas. Posible po ba mga kabunyog, mga kababayan, yung pag ng bigas? Posible po ba na maging 20 yung bigas? So ayun po, magandang gabi po sa ating mga viewers. Paki-share lang po yung vlog ni Aling Suset at paki-share din po, paki-follow po at paki-likes po. Paki-suportahan po yung vlog ni Aling Suset. Ayan. Ko lang, ito lang yung sa isip ko, yung paglalaanan yung kasi yung presyo ng bigas. Sa totoo lang naman talaga, sa ngayon nga medyo mababa na rin yung presyo ng bigas. Hindi kagaya noon, yung mga nakaraang taon, ang presyo ng bigas ay may 50, maabot pa nga na 60. O ngayon, medyo mababa na yung bigas. Medyo yung dinurado, nasa 47 o 44, ganyan. Yan. Meron yung 39, maganda-ganda na rin isaing. Kaya lang yung 39 na yun, ay hindi po bigas ng ating bansa. Bigas po yan ng ibang bansa, galing sa ibang bansa. Para hindi na po tayo umangkat ng bigas sa ibang bansa. Talagang, pagtuunan talaga ng pansin. Kasi itong ating senador, ang ating senador na si Kiko Pangilinan, yun yung kanyang pinaka, talaga, specialty. Pagkain, pagkain, talagang sana ito, i-push niya na mapaunlad talaga yung ating agriculture, di ba? Mapaunlad yung ating agriculture para naman hindi na tayo umangkat ng mga bigas sa ibang bansa. Bagkus, tayo na yung mag-export ng bigas sa kanila, di ba? Yun. Sana wag lang itong istorya, wag lang itong drawing. Wag lang gawing drawing itong mga pangarap natin na mapababa yung bigas hanggang 20 pesos. Yan. So, ayan po mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang dito lang po muna tayo. Magandang araw. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat.
magupit sa'yo. Ay, kunin mo yung pera ko dyan. Kumuha siya ng pera dun, oh.